Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du fa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Ang pupuri o lamang kay Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang mga biyaya na pinagkaloob sa atin ni Allah subhanahu wa ta'ala. At pasalamatan natin si Allah subhanahu wa ta'ala dahil si Allah subhanahu wa ta'ala nagbigay sa atin ng relihiyong Islam. Paano natin maging relihiyon? Pinili na ito ay kinalugdan ni Allah subhanahu wa ta'ala na piliin ang relihiyong Islam para sa atin. Sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, "Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakumul Islam dina." Ang ayat nito ay nagtuturo na ang Islam ang pinili ni Allah subhanahu wa ta'ala na binigay sa atin. At ginawa ni Allah subhanahu wa ta'ala maging ganap ang pananampalatayang Islam sa panahon ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At hindi na ito magbabago, hindi na madagdagan at hindi na ito babawasan. Ipagpatuloy natin ang topic natin hinggil sa at-tawbah. Kabilang sa mga kalagahan ng pagbalik loob kay Allah subhanahu wa ta'ala, kabilang ito sa pinaka mainam na gawain ng isang tao. Dahil ang mga tao ay nagkakamali kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kabilang sa mga kabutihan ng pagbalik loob kay Allah subhanahu wa ta'ala, sa ika-6 na episode natin, nasabi niya, "At-tawbatu sababun limagfirati wa tabdilu sayiat ila al-hasanat." Ang pagbalik loob kay Allah subhanahu wa ta'ala mula sa kanyang kasalanan, ito ay paano siya papatawarin ni Allah subhanahu wa ta'ala at papalitan ni Allah subhanahu wa ta'ala ang kanyang mga masamang gawain tungo sa mga mabuting gawain. Sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, "Walladhina 'amilu sayyi'at thumma tabu min ba'daha wa amanu inna rabbaka min ba'daha laghafurur rahim." فهذه آية بيان واضح على أن من عمل السيئات ثم تاب لله عز وجل خالصا في قلبه إن الله يغفر من تاب عليه liman taba alayh. Ang ayat na ito ay nagtuturo na ang mga taong, sino man yung mga taong gumagawa ng mga kasalanan, pagkatapos sila ay nagbalik loob kay Allah subhanahu wa ta'ala mula sa kanilang mga kasalanan, at sila ay totoong naniniwala kay Allah subhanahu wa ta'ala, ay ginampanan nila ang mga tungkulin nila kay Allah subhanahu wa ta'ala, at natakot na sila dito sa mga gawaing masama, at iniwan nila ito, inna rabbaka min ba'daha laghafurur rahim. Tunay na si Allah subhanahu wa ta'ala, after mo na gumawa ng kasalanan at nagbalik loob ka, kasama ang sincerity ng pagbalik loob kay Allah subhanahu wa ta'ala, tunay na si Allah subhanahu wa ta'ala mawain at mahabagin at mapatawarin si Allah subhanahu wa ta'ala. Sinabi pa ni Allah subhanahu wa ta'ala, "Illa man taba wa amana wa amila amalan saliha fa ulaika yubaddilullahu sayiatihim hasanat wa kana Allahu ghafurur rahim." Pangalawang katibayan mula sa Quran na sino man ang taong nagbalik loob kay Allah subhanahu wa ta'ala at gumawa na siya ng kabutihan at tunay na papalitan ni Allah subhanahu wa ta'ala ang kanyang mga kasalanan tungo sa mga kabutihan, dahil si Allah subhanahu wa ta'ala ang mawain at magpapatawad. Kabilang pa dito, at-tawbah sababan fi nuzulil al-huzn أو سببا في نزول البركة من السماء وزيادة القوة. At ang pagbalik loob kay Allah subhanahu wa ta'ala
isa sa mga dahilan paano ibaba ni Allah subhanahu wa ta'ala ang kanyang barakah. Yung habag ni Allah subhanahu wa ta'ala at ang biyaya ni Allah subhanahu wa ta'ala gabay mula sa kalangitan. Tulad ng mga ulan, mga biyaya ni Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil noon sa panahon, may mga tao sa panahon ng propeta, may mga taong sobra yung kasalanan nila. Na hindi, isa sa mga dahilan na hindi bumababa ang ulan at ang mga rizki ni Allah subhanahu wa ta'ala dahil sa mga kasalanan nila. Dahil sa mga kasalanan na binanggit ni Allah subhanahu wa ta'ala sa surah Al-A'raf. At ito ay magdagdag ng lakas ng iman ng isang tao ang pagbalik loob kay Allah subhanahu wa ta'ala. Sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, "Wa ya qaumi istaghfiru rabbakum thumma tubu ilayhi. Yursilis samaa 'alaykum midrara wa yazidukum quwwatan ila quwwatikum wa la tatawallaw mujrimin." Insya Allah subhanahu wa ta'ala, kayong mga tao, sabi ni propeta Nuh alayhi salatu wassalam, humingi kayo ng kapatawaran kay Allah subhanahu wa ta'ala, magbalik loob kayo sa kanya, na si Allah subhanahu wa ta'ala ay magpababa mula sa kalangitan ng kanyang mga biyaya at dagdagan ni Allah subhanahu wa ta'ala yung lakas. At huwag kayong sumunod sa mga taong marumi, mga taong na gumagawa ng mga kasalanan dito sa mundo. Naway tanggapin ni Allah subhanahu wa ta'ala ang pagbalik loob natin sa kanya at palitan niya ito ng kabutihan. Inshallah subhanahu wa ta'ala, ipagpatuloy natin yung next natin na muhadara sa kalagahan ng pagbalik loob kay Allah subhanahu wa ta'ala. Wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.